So, hi guys! Hindi nga masyado maganda ang ating morning for today's video kasi ito ang bungad sa atin. Ayan, may tagas ang ating tubo or hose ng tubig namin may tagas. Kasi ayan, nung pinatay yung meter namin, yung metro namin, walang umaagas dyan na tubig. Pero nung binuksan, ayan, ang lakas ng agas. So, it indicates na... It indicates na sa amin nga yung may tagas na hose dyan. Kaya sadness, magpapagawa na naman tayo, magpaparepair na naman tayo. Buti nga sinabi ng mga kapitbahay namin na nakita nila, it's either sa may tindahan lang yung may tagas or yung sa amin. And then dahil nga na-check na siya ng water district, eto, bibili tayo ng hose, pinabili nila tayo kasi ikakat na lang nila doon sa bandang labas. Then, i-connect ulit doon sa metro. And ang problema, wala nang paglalagyan yung hose kasi nga, sementado na yung harap doon sa kapitbahay namin. So, wala na siyang pagdadaanan. Kaya humingi tayo ng tulong kay Kuya Vicky para ipadaan sa ilalim ng kanal yung hose natin. Eh, yung kanal, ang hirap niya padaanan kasi wala siyang butas. Dire-diretso siya. 17 meters, walang butas. So, isahang lusot ang mangyayari. Kaya ito kami ni Kuya Vicky, pabalik-balik kami, naghahanap kami ng mga kailangan namin para mapalusot yung hose namin dun sa 17 meters, 18 meters pa nga ata na haba ng kanal. So ito papakita ko sa inyo kung gaano kahaba yung kanal. So ayan, kumuha kami dyan ng mga steel bar para gamitin pampalusot. Ayan, yan, ganyan kahaba yung kanal hanggang dun pa yun sa dulo. Ang ginagawa nila ngayon, sinusukat nila kung tama na ba yung mga steel bar na nakuha namin. Ay, may mga kawayan din sila. Pagdudugtungin nila yung mga yan para makaabot kami doon sa kabilang dulo. Kasi ang layo pa talaga, ayun o, doon pa sa dulo. So, ayan, itinatry na nila ipasok. Itinatry na nila ikabit-kabit. Ay, kumuha sila nung mga bote pang takip dun sa dulo ng hose para hindi madumihan, para hindi mapasukan ng dumi sa ilalim ng kanal, which is nice. Ay, yung mga kapitbahay namin nagtutulong-tulong sila para tulungan kami ipasok yung hose. Si Kuya Vicky lang talaga yung inas ko ng tulong. Pero itong trabaho na ito ay hindi one-man job, kaya kailangan niya talaga ng mga katulong. Kaya thank you sa ibang kapitbahay namin na tumulong. Although magkakamag-anak lang naman yan sila, talagang hindi nila kami pinapabayaan pag may mga ganyang aberya na nangyayari. Kasi hindi lang po ito first time na nangyari sa host namin. Ang daming beses na po na laging nagkakaroon ng problema yung host ng tubig namin. Kakapalit nga lang po niyan bagong palit lang yan. Ngayon, nabutas na naman. Ay, ewan ko na lang talaga. Kaya grateful talaga ako dyan sa mga kapitbahay namin na yan. Kahit anong oras namin yan sila tawagin, na ready sila. Kahit may ginagawa sila, ititigil nila yung ginagawa nila para matulungan kami. So, ayan natin, na-try na nila ipasok dyan. Meron pa mga nakikiisyoso dyan, syempre. Pag may ginagawa, hindi mawawala ang mga marites. So, ayan, isa tayo sa mga marites for today's video. Charis! Di, syempre, ina-assist natin sila sa mga kailangan nila kasi mga kailangan nila ng panali. Yan ako ang tumatakbo niyan para mabilis sila kumuha kasi sila yung mga nag-a-assemble na. So, ayan, pinalta ni Kuya Vicky ng malaki-laking bote para kung ano man yung mga debris sa ilalim, matulak ng malaking bote. Ayan, tinatry nila ipasok. So, marami-rami na yung part ng hose na naipasok. Unfortunately, sa may kalagitnaan yan, hindi na siya didiretso, may haharang na kasi medyo malaki nga yung bote or yung galon na nasama. So, ayan, kahit anong galaw-galaw, balik-balik ni Kuya Vicky, ayaw talaga lumusot nung hose papunta dun sa kabila all the way. Kaya ang gagawin nila dyan, pupunta sila doon sa kabilang dulo and doon naman nila itatry, papunta naman dito sa kabilang dulo. So ayan, dyan naman nila sinimulan ngayon ipasok yung hose para tingnan natin kung papasok ba papunta doon sa kabila. Kasi dyan banda medyo mababa kaya nahihirapan pumasok yung hose dyan. And may mga debris pa yun sa ilalim na hindi nila tinanggal kaya talagang makipot yung daan. Ayan si ate nakikiisyoso kasi sabi nila Kuya Vicky dyan, may malaking cobra daw na nakapasok dyan sa kanal. Kaya paniwalang-paniwala yan si ate. Hindi niya alamin na ayos lang naman yung hose namin. Yan kasi yung sabi ng water district, pag naipalusot na namin sa kanal yung hose, sila nang bahala magkabit and magdugtong ulit. Pero yung paglusot, hindi na nila kayang gawin yan kasi masyado silang maraming kinikater na mga repairs. Kaya hindi na nila gagawin yan. Kaya need nung may-ari, which is kami, na kami yung magpalusot dyan sa haba ng kanal na yan.
Kaya nanghingi rin ako ng tulong. Kasi kung ako gagawa niyan, baka 1 taon na hindi ko pa nagagawa yan. It's either bakbakin namin yung semento para makita namin kung saan yung leak, pero mahaba-haba daw na bakbakan yon and matrabaho. And ang isa pang problem, hindi sa amin yang harapan. So magpapaalam pa kami sa kapitbahay namin. Ayan o, ganyang kahaba yon. And isa pa nilang suggestion is dyan sa may gilid na yan, sa may lining na yan, babakbakin nila ng konti. Dyan pupunta yung hose namin, then sesementohan after, which is matrabaho din. Kaya ito ang less na trabaho, yung palusutin na lang sa kanal, yung hose namin para hindi na magbabakbak, hindi na magsisemento. Ika-clamp na lang siya sa bandang taas para hindi talaga siya sumasahid sa kanal and hindi siya makasagabal, makatrap siya ng mga basura pag may mga agos dyan na nangyayari. Kunwari for example, pag maulan, so may mga basura dyan for sure na dadaan, hindi masasabit dun sa hose namin. Kaya ika-clamp namin siya sa bandang itaas para hindi siya nasa baba ng kanal. After nila sundutin dun sa kabilang side, dito naman nila ulit pinasok sa may kabilang buta, sa may harapan. Parang pinaluwag lang nila yung sa kabilang dulo para maipasok all the way. And after nga nun, successful naman na nila na ipasok yung hose namin. Eto, after pa to ng 1 araw bago nabalikan ng water district kasi sobrang dami nga nilang ginagawa. And finally, kinakabit na nila yung hose dyan and magkakatubig na ulit kami. Although nabubuksan naman namin siya, pero kailangan din namin patayin kasi nga ang lakas nung tagas. So mag-iipon lang kami ng tubig, then papatayin namin and hassle yon. Eto, pagka nagawa nila, okay lang na naka-open na kasi wala nang tagas. So ayan, buti na lang maaga sila dumating sa araw na to kasi nagtatanong na si mama kung hindi pa ba nagagawa yung tubig namin kasi lumipas na yung 1 araw. And hindi niya magawa ang kanyang favorite routine, ang paglalaba, dahil nga may tagas ang hose namin. Kaya siguro nagtatanong na siya kung hindi pa ba nagagawa. As you can see guys, doon sa unang part, hose lang yung pinabili nila sa akin kasi yung mismong magdudugtong dyan or yung bulb na ginagamit nila, dala-dala lang nila yon, then i-charge lang sa akin afterwards. Kasi baka daw mali yung mabili ko, kaya sila na lang nagdala galing mismo sa water district. Thank you nga pala kay Engineer Arnold na tinatawagan namin every time na may aberya yung mga hose namin or about sa tubig namin dahil napakabilis lagi ng response niya. Kaya thank you Engineer. And after ng hassle ng mga araw dahil sa may leak na hose ng tubig, and finally nagawa na rin nila kuya. Kaya sana hindi na magkalikpas sa near future dahil napaka-hassle magpagawa. Bukod sa hassle sa oras, hassle sa trabaho sa bahay dahil walang tubig, hassle pa sa pera dahil may babayaran ka pa dyan sa mga naggagawa na yan. Kaya sana hindi na ma-damage yung hose namin. And yun lang guys, share ko lang sa inyo yung aberya natin for today's video. And afterwards naman na yan, naging okay na rin. Kaya thank you for watching. See you on my next one. God bless everyone.